Okay, tayo po lahat ay tumayo. And let's just welcome each other. Ayan. Kung meron ka pang hindi kakilala, puntahan mo. That's what the church is all about. We are here to just welcome each other. Teka muna, mag-welcome muna. Welcome sa mga nasa online. At pumunta muna ako dito. Welcome muna. Welcome po. Kapitan, dili ba ako yun? Welcome. We are so blessed. Ayan. Welcome po, welcome po. Hello. Welcome po. Praise the Lord. Ayan. At today, we just want to welcome everyone. This is actually maaga para sa CCO. Siguro yung mga nasa online nagtataka, bakit ang aga na natin ngayon? Maaga para sa CCO because this is a special day. We made it a point that we celebrate the life groups. And isa to sa gagawin natin from time to time. And we want to celebrate more with the community. Ayan, yung community natin dito sa Barangay 26. Kahit nasa Barangay 25 tayo. Ayan. This is actually McDonald's and ito yung function room nila. And so, I just want to thank you for coming today. At we will celebrate, it's good to celebrate with you. And also, we are blessed to be here always para sa inyo. Okay, the Lord, the good book said, this is the day that the Lord has made, and we shall rejoice and be glad in it. Sabihin mo sa katabi mo, rejoice. Rejoice. Magalak tayong lahat. Ayan, magalak tayong lahat. Ang tanong, nagagalak ka ba? Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, tayo ay magalak. Sabi, palakpakan natin ang Panginoon. Let's go. Tayo, palakpakan natin ang Panginoon sa kagalakan na meron tayo ngayon. Samahan niyo ako dito sa panalangin. Ang mga naming tagapagligtas, kami ay nagpupurit sumasamba sa inyo. Alam namin, Panginoon, na kalooban nyo na kami ay magtipon-tipon dito upang sa ganon, itaas ang inyong pangalan. Lord, kayo ang aming Diyos. Kayo ang aming tagapagligtas. Kayo lamang at wala ng iba. Kayo lamang ang aming sasambahin at pupurihin na ayon sa inyong salita. Lord, kayo lamang, Panginoon, ang siyang nagbibigay ng buhay. Kayo ang may akda. Kaya nga po, Panginoon, sa araw na ito, samahan niyo kami, Panginoon. At kayo ay pumarito ngayon sa aming harapan upang kayo ay papurihan ng bawat isa ang inyong mga anak na ibinigay ang oras ngayon at ang araw ngayon upang sambahin po kayo at itaas ang inyong pangalan. Maraming salamat po sa araw na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. In Psalms 18 verse 3, I called to the Lord, who is worthy of praise, and I was saved from my enemies.
Steered by grace, and all my heart is yours. Oh, Spirit, I breathe you in, I lean into your love. Yes, Lord God, we just want to lean on your love. Your love, dear God. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig ninyo. Salamat sa umagang ito na punong-puno ng pag-asa. Salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan na meron kami. Salamat, Panginoon, dahil hindi nyo pinababayaan ng bawat isa. Ang pagsamba at papuri namin ay ang pasasalamat namin. Ang aming ginagawa, kayo ang siyang itinataas namin. Sa araw na ito, Panginoon, siyasatin nyo ang puso't isipan ng bawat isa. Kung meron mang kalungkutan, bigat, pighati, ano pa man, Panginoong mga bagay na nagpapabigat sa aming buhay, tanging ang inyong presensya ang magpapawi nito. Alisin niyo po, Panginoon, ang mga bagay na ito sa aming buhay. Tanging ang kaligayahan, tanging ang kapurihan, Panginoon, tanging ang kapayapaan ang siyang ipamalas ninyo. Ang tunay na kapayapaan sa bawat isa. Ang kapayapaan na nagdudulot ng ngiti sa aming mga labi. Ng lakas, Panginoon, na aming ginagamit sa araw-araw. Huwag niyo pong hayaan na lumabas kami sa place na ito, sa lugar na ito, na hindi kami, Panginoong, katagpuin niyo po kami. Hawakan niyo po ang aming puso't isipan, Panginoon. Ipakilala niyo kung sino kayo at ano ang kaya niyong gawin sa aming buhay. O Ama, kayo ay dakila. Dahil sa gitna ng napakaraming suliranin ng mundo, kinakatagpo nyo ang bawat isa. Hindi bilang kongregasyon, kundi bilang individual. Dahil kilala nyo kami. Alam nyo kung saan kami nanggaling. Alam nyo ang karumihan namin at alam ninyo ang aming mga pangarap. Kaya nga po, Panginoon, nagtitiwala lamang kami sa inyo. Samahan niyo po kami sa araw na ito. Pagpalain niyo po kami. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede po kayong maupo. At tayo po ay magkakaroon ng communion. Alam niyo po, A beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, and nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down.
sin was great, your love was greater. Hello. Ayan. What could separate Ang communion ay itinalaga ng Panginoong Jesus. from name Hindi bilang reliyon, hindi bilang relasyon. Ano po yung paliwanag dito? of Jesus, Ah, Christ and my King? nung siya ay kasama niya ang kanyang mga alagad, As to this, what a meron siyang winika doon, sabi niya, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ibibigay para sa inyo. Ganun din, after that, sabi niya, tanggapin niyo lahat itong saro at uminom. Ito ang aking dugo. At meron siyang binanggit, ang dugo ng walang hanggang tipan. Mahalaga po ang binanggit niyang iyon. Dahil ang ibig niyang sabihin ng tipan ay ito ay kasunduan. death could not hold. Noong mga panahon na yon, ang kasunduan ay kinakailangan mo ng dugo Silence the bound ng dalawang partido. Subalit, itong kasunduang ito, isang dugo lang ang pwede. the praise Yung dugo niya lang. Bakit? Kasi yung kabilang partidong dugo ay madumi ang dugo. Tayo yon. Siya lang ang malinis na dugo. Kaya ang sabi niya, makikipagtipan ako sa'yo. Anong ibig niyang sabihin? Ito yung kasunduan. Manampalataya ka at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Iniisip ko palagi, lugi ba ako doon? Hindi. Dahil dugo niya ang binigay niya para sa walang hanggang tipan. Ito ay pagpapala galing sa Diyos. At dahil ito ay pagpapala galing sa Diyos, ito ay hinabiling niya sa atin. Hindi mo kinakailangang magkaroon ng ano pa mang mga proseso para alamin ito. Ito ay basic actually. Kung ikaw ay may relasyon sa Panginoon at handa kang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay welcome doon sa tinatawag na communion. Ito ay napakagandang bagay para kay Jesus. Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat o Jesus dahil kayo ang nagbayad ng aming mga kasalanan. Salamat sa communion, dear God. Ito ay hindi ritual o ano paman. Ito ay tanda ng inyong pagtawag sa amin at ang pagtanggap namin. Ito ay tanda na aming alalahanin ang inyong kamatayan doon sa krus na siyang nagbayad ng aming mga kasalanan. Kaya nga po, tuwing kami ay nagtitipon, Lord, sineselebrate namin ito. We celebrate you, O Lord, at wala nang iba. Kayo ang may taas sa aming buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo ay ating kainin ang tinapay. To Christ my hope, His At uminom tayo sa sara. mercy now and forever. Love will never lose its power. All our failures could not erase. And now I walk within your favor. Grace unending, my salvation. Ayan. Kumusta kayo? Mabuti naman. Parang naninibago ako. Kasi, ang aga. Hindi na ako sanay na mag-preach sa umaga. Subalit, purihin ng Panginoon sa araw na ito
Dahil alam natin na ang Panginoon ang siyang nanggising sa atin. Alam ko marami dito puyat katulad ko. Alam ko na medyo ano pa yung katawan natin. Kaya tapikin mo ng konti yung katabi mo. Sabi mo, gising. Gising ng konti, gising. Okay. Meron akong mga inanda ngayon with regards to our message. Ang mensahe natin ngayon ay patungkol pa rin sa pag-ibig ng Panginoon. At dahil sa pag-ibig niya, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, di ba? Si Jesus. Bago niya ibinigay ang kanyang buktong na anak, dumaan ito sa maraming prophet o yung tinatawag nating hula. Ang buong Old Testament ang nagsasabi patungkol kay Jesus. At isa sa pinaka-prominent na patungkol kay Jesus ay yung mangunguna bago si Jesus. Merong isang tao na ipapadala ang Panginoon upang sa ganon, ipe-prepare niya yung daan. Kilala niyo kung sino yon? Si Juan Bautista. Diba? Si John the Baptist. Alam niyo, pinsan siya ni Jesus Christ. At dahil doon, ay yun ang pag-aaralan natin ngayon. Actually, ang message na ito is what we call the voice of one. The voice of one. Tingnan mo yung katabi mo. Dalawa ba ang boses niya? The voice of one. Hango ito doon sa Luke chapter 3 verse 4. Pero bago 'yon, gusto kong ipahayag ang patungkol kay John the Baptist. Si John the Baptist ay siya ay anak ni Elizabeth at ni Zachariah. At doon, hindi maniwala kasi si Zachariah, hindi siya maniwala dahil nga matanda na sila. Wala silang anak. Matanda na sila. Ngayon, ang nangyari is that dinalaw siya ng anghel, si Gabriel, at sabi sa kanya, magkakaanak ka. Ayaw maniwala. Sabi, sige, ganito na lang. Hindi ka makakapagsalita hanggat hindi sinisilang yung anak mo. So, ginawa sa kanya, naging pipi siya. So, pinanganak nga sinilang si John, at alam ni John kung sino siya. Tanungin mo yung katabi mo, kilala mo ba ang sarili mo? Alam mo ba kung sino ka? Yan. Diba? Siguro kilala mo na yung kapitbahay mo. Yung kapitbahay ko na yan, ganito, ganyan. Pero kilala mo ba kung sino ka? Kasi si John the Baptist, kilala niya kung sino siya at kung ano ang gagawin niya. Imagine that. Marahil tinuruan siya ng kanyang mga magulang. Marahil sinabi sa kanya ang mga bagay na patungkol sa kanya. Subalit kamangha-mangha si John the Baptist dahil alam niya na siya ang hinirang ng Panginoon upang i-prepare ang daan para kay Jesus. Imagine that, di ba? That was the calling of John. He was called to prepare the way. He was called by God Himself. And guess what? The voice of one, kasi ang sabi doon sa Luke chapter 3 verse 4, ito yung sinasabi. Basahin natin to. Sabi, as it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, a voice of one calling in the wilderness. And he said, prepare the way for the Lord, make straight paths for Him. So, titingnan natin to. Itong binanggit dito ay patungkol kay John. Dahil ito ay hula. Kailan hinula? Sa book of Isaiah. In the book of Isaiah, sinabi ito na bago ang Panginoong Jesus magkakaroon ng isang boses. Ang isang boses na yon doon sa nakakamangha-mangha to wilderness. Sa tuyong lugar. Nakarating na po ba kayo sa wilderness?
Siguro iniisip, ano ba klaseng wilderness yan? Actually, ang wilderness doon sa Middle East, magkaiba sa mga wilderness sa iba't ibang mga parte ng mundo. Dahil ang wilderness sa Middle East talagang tuyo. Tuyo talaga. Makikita mo walang tubig, wala lahat. So, etong si John, masasabi ko, pakinggan nyo itong mga kabataan, si John ay weird. Really, siya ay weird. Ibang klase itong taong to dahil nabubuhay siya na kumakain siya ng locust, kumakain siya ng mga wild things. Yun ang kinakain niya. And he was the voice in the wilderness. Abay, siguro may mga tanong kayo, bakit ganun? Bakit ganun ang pagkakasabi dito? Bakit ganun tinawag si John? Ganito pala yung buhay niya. Ngayon, tingnan niyo yung katabi ninyo. Tingnan niyo yung katabi niyo, pagmasdan niyo. Hindi ba siya weird? Alam niyo, tuwing tatawag ang Panginoon ng kanyang sugo, hindi niya tinatawag yung mga kilalang tao. Napansin ko yon. Ang mga tinatawag niya, yung mga weird. At ang katotohanan, pag tinawag ka ng Panginoon, weird ka na rin. Alam niyo po ba yon? Sa mundong ginagalawan natin, pag sinabi mong praise the Lord sa harapan ng marami, iba ang tingin sa'yo. Lalo na pag sinabi mong hallelujah, amen, hallelujah. Sa dami ng sinabi mo, hallelujah, amen. Ano kayang gagawin ng tao sa'yo? Lalayo sa'yo, di ba? Bakit? Napaka-weird naman ng dating dito. Di ba? Puro hallelujah, amen ang naririnig ko. Parang mapapaso ako sa taong ito. Yeah? O kaya naman, halos inaraw-araw mo na, umaga, tanghali, gabi. Sama ka sa amin sa church. Sama ka sa amin sa church. Uy, sa Sunday, sa McDonald's tayo. Pupunta. Ano kala mo sa amin? Di kumakain ng McDo? Hindi naman yun ang ibig ko sabihin. Yeah? Dahil nga, ang katotohanan, when you have the Lord in you, you just cannot stop. You become the voice. Ikaw ay nagiging boses. Kaya nga, maganda yung natin, yung title natin. Di ba? The Voice of One. The Voice of One. And when we talk about the voice of one, we are talking about John the Baptist, who is the voice of one. The one who is in the wilderness. And this is what truth that I am very sure of. Tingnan mo yung paligid mo. Tingnan mo yung paligid mo. Ang paligid mo ngayon, napapaligiran ka ng mananampalataya. Amen ba doon? Tama ba? Love niyo ba si Jesus? Sino dito love si Jesus? Okay. Napapaligiran tayo ng mananampalataya, di ba? Dahil napapaligiran tayo ng mananampalataya, we become one. Doon sa John chapter 15, sabi, ang prayer ni Jesus Christ ganito. My prayer is that they become one as we are one. Ang church ay tinawag ng Panginoon upang maging bride ni Christ. Meron ba namang maraming bride? Hindi, isa lang ang bride, di ba? Sa kasal, meron bang isang maraming bride? Well, hindi naman ganun, di ba? Yung bride ay isa lang. Kaya yung bride ni Kristo ay church. At tayo ay isa. Isa. We are the plural of one. Hindi ko alam kung paano yung math nun, pero dahil nagkakaisa tayo na si Kristo Jesus, ang Diyos at tagapagligtas. Amen. So, when we talk about this, first of all, you are a voice. You are called to be the voice. Upang ipahayag. Sino ipapahayag mo? Si Jesus Christ. That's why we become a voice. Isang
salita, isang boses tayo. Ang boses natin, ang tinig natin ay si Jesus. Amen ba doon? I encourage you right now, I encourage you right now na tingnan mo yung buhay mo na ikaw ay tinawag. Sabi mo sa katabi mo, tinawag ka. This is not actually what we call an accident. Hindi aksidente na narito ka ngayon. Hindi aksidente na nagising ka kaninang umagang alas 5 ng umaga para mag-prepare, nagkukumahog ka dahil marami kang preparation, di ba? It's not an accident. It's not an accident that you are so busy the whole morning because you want to come here at tinapos mo lahat yung mga kinakailangan mong gawin. May continuation pa pala. Okay? Pero ito ay hindi aksidente. You are called. The first thing that you need to understand about this one is that John the Baptist was called by God and so are you. To be what? To be the voice. To be the voice. Ikaw ay boses sa eskwelahan mo, sa community mo, sa barangay mo, sa pinagtatrabahuhan mo, kahit saan, ikaw ay boses. Boses nino? Ni Kristo. At hindi lang yon. Ikaw ay boses na nagkakaisang isa. Parang tama ba yung Tagalog ko? Nagkakaisang isa. Parang hirap no? Voice of one. Nagkakaisa ang tinatawag na iglesia upang ipahayag ang Panginoon. You need to understand this. Bakit? Nabuhay tayo na may purpose. At ang purpose natin, ipalaganap ang salita ng Panginoon. Sabi, go therefore, sabi doon sa Matthew 28, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all the things that I have commanded you. And lo, I am with you even to the end of the age, sabi ni Jesus Christ. That means, nagkakaisa tayo. Kung ang boses ko ay, alam niyo, mahal ka ni Jesus Christ, ganun din ang pinapahayag ng mga kabataan ito. Alam niyo, mahal kayo ni Jesus. Abay, ganun. Ayaw mo niwala. Huwag mo gagawin yun. Bad yun. But when we talk about a voice of one, you are called to be what? Part of the community, that is the church, and then we have the voice. One voice. That means we believe that Jesus Christ died and rose again, and whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Kung yun ang buhay mo ngayon, ang buhay mo ay perfect. Why? Kasi your Heavenly Father is perfect. Mandami nangyayari sa akin ngayon . Pero alam nyo, kapag ganun ang nasa isip natin, nagiging simple ang buhay. Masyadong komplikado ang buhay ng tao, ang dami mong gusto . Pero yung gusto ni Jesus, yun muna. Kasi alam nyo kung bakit? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. Kanta yun, di ba? Di nyo alam na kanta yun? Seek ye first the kingdom of God, di ba? And His righteousness. Turo nyo nga sa yan, sa Sunday school yan. And all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Di ba Matthew 6:33 yun? Baka hindi nyo alam. Matthew 6:33, that means we become what? All these things. If we are with the Lord, we are called by God, then all these things shall be added unto you. Anong plano mo sa buhay? Tanungin mo yung katabi mo, anong plano mo sa buhay? Ang plano mo sa buhay ay plano rin ni Lord. Pero tandaan mo, si Lord. Unahin mo ang Panginoon,
and all these things shall be added unto you. That's a promise. Pangako ni Lord yon. Now, he said, he was calling in the wilderness. Siya ay tumatawag. Sabi niya, repent. He prepared a way. So, what do you do when you are the voice? As a church, alam niyo, as a church, we don't want to neglect the children because we know that there is a future for the church because of the children. Di ba? Now, here, he's calling in the wilderness. He's so weird that he was in the wilderness. Parang, Lord, wag naman ako. Okay na ako dito sa Barangay 26. Okay na ako sa Kabayan. Okay na ako sa iba pa mga places. Wag lang sa wilderness. But here it is. Sabi niya, anong ginagawa niya? Prepare. Sabi mo, prepare. Prepare the way. He prepared the way for the Lord. The church is now preparing the way for the Lord. Tingnan mo, pagmasdan mo yung katabi mo. Ha? Kumustahin mo siya. Kumusta ang puso't isipan mo? Yan. Meron bang kapayapaan? Dahil the way of the Lord is not actually literal. The way of the Lord means the way doon sa iyong buhay. Sa puso at isipan mo. That's the way of the Lord. We are here para magpalakasan. I am telling you right now that once you hear the word of God, we are preparing the way of the Lord. Di ba ang sarap na pinaprepare natin na bukas ang puso't isipan ng mga tao upang sa ganon, pagpasok ng Panginoon sa buhay mo, swak. The Lord is good. Even in times like this, Sunday morning, merong kanta, gusto ko yung kanta na yun tuwing morning. Although hindi ko kinakanta, pero kumakanta yung utak ko. At times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Di ba? Yun ang nakatatak yun paggising ko, yun ang nasa isip ko. Walang kasiyahan. O Ama, kung hindi yung makasama ka. And I was so refreshed. I was so renewed. Every day, I feel a new man. Ganun din ba kayo pagka nagising kayo? Sino dito pag nagising, bago? O pagka nagising ka, aray ko, ang sakit. Aray ko, hihina ako. Tigil-tigilan nyo yan, di ba? Baka maging katulad. Pagka nagising ka, wow, bago. And it was in the book of Lamentation, of every book. Alam niyo yung lamentation, yung lament, panaghoy. Alam niyo yung talagang dumudulog, umiiyak sa Panginoon. Yun ang isa sa aklat sa Bible. Lamentation. Of all the book, nasa Lamentation pa yung sinabi na the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new. Ano raw? They are new. Bago. They are new every morning. Great is your faithfulness, O Lord. Ha? Yes. Ang pag-ibig ng Diyos, ay hindi humihinto, sabi. Ang kanyang his mercy, ang kanyang yung mercy sa Tagalog, yung kanyang awa, ang kanyang habag, ay hindi natatapos.
ito ay palaging bago. Kaya yung katawan mo, sabihin mo, sumunod ka, katawan. Bago ka ngayon. Bagong araw eh. Amen ba doon? Ha? Pagtayo mo sa umaga pa lang, sumunod ka, bagong araw. Tumayo ka. Salamat, O Lord, sa bagong lakas na binibigay niyo sa akin. So, we are preparing the way of the Lord. Preparing the way of the Lord, that means preparing our hearts and our mind to receive the Lord. Once you receive the Lord, that means you also receive the love, the blessing, the grace that is intended for you. Ang biyaya, ang pag-ibig, ang lahat ng mga pagpapala ay binigay sa iyo ng Panginoon. Handang-handa pa. Di ba? Sometimes, ang naglilimit sa atin yung utak natin. Hanggang dito na lang ako. No, stop. Because the truth is this. Kapag binigay sa iyo ng Panginoon, hindi ito matatapos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Not only preparing the way of the Lord, for the Lord, make straight paths for Him. Straight paths. Anong ibig sabihin? Alam niyo, ang buhay natin parang alam niyo, sino dito umakyat na ng Baguio? Yung umakyat na Baguio. Yung zigzag na gano'n, lalo na kung ang driver katulad ko eh. Lahat gising eh. Para kang race car driver minsan eh. Minsan, meron akong hinawakan na sasakyan, ay hindi makaangat. Inis na inis ako. Ang bagal, ino-overtaken ako ng mga jeep. But, what about straight paths? Ang buhay natin minsan parang zigzag. Ang zigzag eh. Hindi mo alam kung saan pupunta eh. Pwede naman diretso. Pero, etong binabanggit dito, because God is established His people, we are preparing for the way of the Lord, in the life of the people, we are actually make it straight paths. Diretso. Kaya nga very simple eh. Simple lang nagiging simple ang buhay kasama ang Diyos. Bakit nagiging simple? Alam mo yung measurement eh. Mahirap ka ba? Hindi. Bakit? Nakakakain ako 3 beses ang araw. Intact ang family namin. Masaya naman kami. Meron kaming konting nais. Di na mawawala yun. Pero hindi ibig sabihin nun na ikamamatay namin pag wala yun. Very simple. Pag wala ka sa Panginoon, kung ano-anong nasa isip mo, kailangan ko ng malaking bahay. Kailangan kasing yaman ko si Henry C. Kasi kailangan ganito, ganyan. Ang dami mong kailangan eh. Nanalo ngayon. Dumami pera. Okay, gagawin ko na. Nagtayo ng bahay. Puro sugal dito, sugal doon. Nawala ang pera. Napunta lang sa sa Meralco yung salapi niya dahil nakababayad ng napakalaking kuryente sa bahay niya. Ayun, wala na naman ulit. These are true stories. Bakit? Kasi crooked yung path eh. Paliko-liko. Malayo sa Panginoon. Kaya nga, ang church dapat ang siyang nagbibigay ng maayos na direksyon para sa tao. We are called by God to be the voice, and we are one voice calling in the wilderness, not actually the wilderness, but yung wilderness ng life. We are calling from that direction. Sabihin natin, kayong mga those who are weary and heavily laden, sabi ni Jesus Christ, I will give you rest. Very strong word. Kaya nga, ang church dapat ay ganun. Ang church ay isa. Ang church ay
samahan, hindi lang samahan, ito ay isang pamilya na kung saan nag-aalaga at nag-aaruga sa bawat isa. Tayo ang church na kung saan nagbibigay, hindi hinaharang. Tayo yung church na nakakaunawa kahit na tayo ay pinuput down. Kahit na minsan para tayong meron nakakahawang sakit dahil weirdo tayo. Dahil kahit na ano pa ang itsura natin, kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon, we are called by God and to prepare the way for the Lord and to make straight paths for Him. Ang church ni Jesus Christ ang gagamitin ng Panginoon para sa sanlibutan ito na puro kadiliman. Kadiliman lamang ang nakikita. Yun po ang ating voice. The voice of one. Amen. Amen. Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa inyo na merong pagpapakumbaba sa aming mga puso. Salamat po sa iglesia. Salamat tinawag niyo kami bilang isa. Kayo ang aming Diyos at tagapagligtas at kayo ang aming itinataas, Panginoon. Salamat po sa mga kapatid kong ito na tinawag niyo ngayong umaga. Patuloy nawa, Panginoon, ang relasyon namin sa bawat isa at relasyon nila sa inyo. Kayo ang maitaas dito sa iglesyang ito, ang CCO. Pagpalain niyo po ang gawa ng aming mga kamay at kayo po, Panginoon, ang magbigay ng direksyon para sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. For our offertory, let's read the book of Proverbs, chapter 3, verse 9. It says, "Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops." So let's pray. Lord, accept these offerings from our humble hands, and may it be a sign of our love and our gratitude for all of your blessing, and also may it also be a sacrifice of praise and thanksgiving offered in union with the sacrifice of your Son, our Lord Jesus Christ. Through Him, with Him, and in Him, be all honor and thanks to your glory. Father, Son, and Holy Spirit, now and forever. Amen. CCO, it's offering time. And welcome to our service. If you're new here, you may be wondering who we are and what this church is all about. Well, the heart of the matter is this. We're a group of people doing our best to love God and love those around us. One of the ways we express this love is through worship, because our God is truly amazing. He created everything, great and small, and His love for us is incredible, powerful, and completely unconditional. We also spend time looking into His Word, the Bible, and receive practical teaching to guide us along His path in our everyday lives. But it doesn't end when the service is over. Throughout the week, we gather in groups to serve, pray, reach out to our community, and sometimes just to hang out and have fun. Life is full of challenges, and none of us are perfect. But we believe that's one of the reasons God has brought us together. We're all here to help and support each other through each step of life's journey, because nobody should have to travel alone. So thanks for joining us today. No matter who you are, we want you to know you are welcome.
Ating lahat, inanyayahan ko kayong tumayo pong lahat para sa ating closing prayer. Okay. Okay. So, pag-pray na rin po natin ang ating food. Lahat po tayo, let's all bow our heads. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat, Panginoon Jesus at Banal na Espiritu. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na kami po ay nagtipon-tipon para sa iyong kapurihan, Panginoon. Ikaw lamang po, Lord, ang bida sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon, para sa iyong kaluguran, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming itinataas at patuloy naming itataas, Panginoon, sapagkat ikaw ang nagbibigay ng buhay at kalakasan sa amin, Panginoon. Kaya naman, Lord, pangunahan mo lagi po, Panginoon, ang aming ginagawa at samahan mo kami, Lord, sa lahat ng oras, Panginoon, at patuloy mong dinggin ang aming panalangin, Panginoon. At hawakan mo po kami, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon. At also, Lord, salamat po, Lord, sa mga kasama ko ngayon. Salamat sa mga nagplano nito, Lord, pero ikaw ang may greatest plan nito, Lord, na mangyari ito, Lord, na makasama ko, Panginoon, ang mga kasama ko sa barangay, Panginoon. And also, Lord, thank you, Lord, sa food na pinagkaloob mo sa amin, Lord, and bless that food, Lord, that you have given to us. Again, Lord, thank you. Ikaw po, Panginoon, ang aming patuloy na itataas sa aming buhay. Salamat po, Lord. In mighty name of Jesus, let's all say amen and amen. And you're welcome po. Praise God from